Ano po ba tingin niyo rin sa naging, napakahabang proseso o debate diyan sa Senado kanina, at yun nga yung naging culmination 'no, nag-oath na si Senator Cheese bilang, presiding officer ng impeachment court? I believe it was a major victory for the proponents of the impeachment of Sara Duterte. Kasi kung makikita nyo yung body language last week, talagang very firm sila na there was an intention na patayin yung impeachment trial without going to the trial itself. Pero nakita nyo ngayon, yung hard stance ni Tolentino na wala na rin naman yan, hindi rin naman matatapos, bakit pa natin sisimulan? So until kanina, naglabas siya kunyari ng face-saving formula, which is simulan natin pero tatapusin din natin by June 30. Mga yun ay mga face-saving na mekanismo para nag-transition na. So from a hard no na tipong sige pero ganito, parang ganon. So andito tayo. Ang maganda nangyari dito, and credit would go to the minority, both Senator Coco Pimentel, the minority leader, and the deputy minority leader, Senator Risa, for pushing the envelope today. Kasi ganito, no? Ang plano nila was June 11 gagawin ito lahat. So na-imagine mo kung itong debate na to ginawa ito sa June 11 at pag may mga kulang-kulang na yung mga senador na nandoon, edi ang bilis lang mag-quorum call, yung quorum call, privileged motion yon. So pag ni-raise mo yan, kahit na anong legislative status or parliamentary status, uunahin yon. Titignan nung Senate Secretary kung there is a quorum sa floor. Pag walang quorum at tatanungin kung lumabas na sa building, automatic maa-adjourn na yung session na walang mapagbobotohan. So kumbaga hindi makikita yung mga salarin. Pero itong ginawa kasi nila Senator Coco at ni Senator Risa, nilagay nila sa alanganin yung mga Maka-Duterte, yung mga closet na Maka-Duterte, yung mga naglalaro sa namamangka sa dalawang ilog, yung mga fence-sitters, nalagay sila sa spot. Kaya ito na ngayon. Naobliga sila lahat kasi wala nang pwedeng ibigay na reason dahil tapos na yung mga legislative agenda na sinasabi, inuna naman yon, pinagbotohan nyo. Tapos naisingit ni Senator Coco being the minority leader. Kaya itong pangyayari kanina, hindi yan ine-expect ng mga Duterte bloc. Okay. Pero of course, kung babasahin naman natin yung mga pwedeng mangyari, this was bound to happen. Talaga magkakaroon ng motion na to put the issue to a vote at talaga ma-out naman talaga niya kung sino yung mga pro-Duterte, yung sinasabi niyong fence-sitters, no? Sa pagtingin niyo kanina, sino ba yung... go ahead, sige. Well, Christian, kung gagawin nila ito sa June 11, tapos pag magko-quorum ko lang, hindi lalabas, hindi magkakabotohan. Magka-adjourn without voting. Papatayin na kaagad kasi walang quorum. Privileged motion yun. So, kaya naiwasan yon. Ngayon, wala na silang reason to defer the issue kasi bukas, valedictory speeches na lang. Kaya hindi nila pwedeng sabihin na may mas importante pang agenda today or tomorrow. Wala na eh. Kaya na-corner sila doon. And itong nangyari na yan, significant victory yan kasi hindi yan plano nung mga Duterte bloc. Hindi yan parte ng plano nila. Okay. Pero what does it say about the future of the impeachment trial kung dito sa simpleng pag-convene ng Senado sa impeachment court, dumaan pa sa butas ng karayom at kailangan pang pagdaanan nito? Ako, in fact, baliktad yung pananaw ko.
because of what happened today, optimistic ako sa verdict sa dulo. Why? Because makita nyo, no, yung positioning last week, nung Monday, talagang very hard. But because of the very strong public pressure imposed on the anti-impeachment senators, lumambot sila. Kasi ganito yan, whether the senators like it or not, the Senate is a slave to public opinion. Hindi nila pwedeng isantabi yun unless na talagang yung pinaninindigan is the right thing to do, it's the principled stance, regardless whether it's unpopular or not, kailangan tindigan. Pero sa mga ganito, na tama yung public opinion, ang hirap tumindig nung mga kokontra dyan. So, nakita nyo yung nangyari, bumigay sila. Biruin nyo, kung may numero sila doon, Christian, kanina, they could have just said, sige, botohan tayo dito. Kaso nag-request sila ng All Senators Caucus to avoid that para maiwasan yung botohan in public. So doon nagkakaroon ng concessions, compromise para may face saving. So hindi dumungaw yung mga hindi nalaman yung botohan kasi lumabas meron ng agreement. So importante kasi yung mga caucus dahil nare-resolve yung mga deadlock kasi kung public, kung botohan, kung nominal voting ka agad at public yung mga debates, mag-hold sila ng line kasi meron silang audience. Meron silang audience na they need to cater to na matatamaan sila. So, ganyan yung normal mechanism sa Senado to resolve deadlocks. So, this was resolved in favor of the minority. Imagine mo yan. Yun. Okay, pero sa akin naman, Senator, parang wala naman talaga yung choice eh. Kasi ano pang dahilan na pwedeng gamitin kung hindi pa rin nila pagdidesisyonan man lang yung mag-oath si Jesus Cordero at mag-convene eventually yung impeachment court. Parang what other options are left? Kasi parang checkmate na naman talaga, di ba? Hindi. Na-checkmate sila ngayon because of the parliamentary tactics ng minority. Because they pushed the envelope today. Pero kung they played with the script nung mga anti-impeachment senators, tatalakayin pa lang ito sa Wednesday. So pag tinalakay mo to sa Wednesday, back against the wall ka na, tapos may magko-quorum call lang, walang botohan, tapos na kagad, adjourned. It will now be tackled na sa 20th Congress. So, ganun ang nangyari dapat. Ganun yung plano nila dapat. Kaya nga, ginawa itong ngayon sa nung Monday, para ma-outmaneuver sila. Kaya hindi ready. Nakita nyo, hindi ready yung mga anti-impeachment senators kasi they didn't expect it. O ngayon, kahit na anong naubos na nila yung debate ngayon, bukas, wala nang ano pang i-debate mo. Your hands are tied. So, mangyari na yung oath-taking bukas for the rest. So, basically, na-constitute na impeachment court. Tapos, ministerial na lang yung sa Wednesday, hindi na nila pwede mahadlangan yan. Okay. So, yung caucus na binabanggit po ninyo ay usually para maiwasan yung kahiyaan no? Sa floor mismo ng Senado pag nagkaroon ng botohan. Ang tanong ko naman, mukha ba talagang walang numero yung mga pro-Sara senators dito? O baka naman na-checkmate sila ngayon but they're also holding their punches? Ang bilang kasi namin, na bilang namin ito last Friday pa, ang pabor na ituloy yung impeachment kasi dalawang botohan yan. No? Yung itutuloy impeachment at yung verdict sa dulo. Ibahin natin yon sa kaysa na yon. So ngayon, yung mga inclined na ituloy yung impeachment because of the public pressure na lumabas dito sa issue na to. Kasi bakit sila nadadamay dito sa pressure na to? Kung ambivalent naman sila to begin with or in favor naman sila talaga sa impeachment, naiipit sila dyan kasi the Senate is on trial. So, sa bilang namin na yun, at least 13
Okay. yung boboto ngayon. Yung anti, at most, 8. Okay, Matatalo. 8. Matatalo sila. Tapos may 2 undecided kami tinitignan na regardless whether bumoto sila kung saan, matatalo. So with those numbers, kaya nakita mo, hindi nila pinush. Kasi dapat ano sila, divide the house sila, nominal voting, hindi nila kinaya. Tatalunin sila. Even sa caucus, yun ang sitwasyon. Does it mean na wala na rin kinabukasan yung resolution ni Robin Hood Padilla para i-terminate yung impeachment trial o hindi ituloy? Alam mo, ang nangyari nga dito, because alam nilang imposible yan, even yung mga maka-Duterte na hardcore, hindi nila tinataya yung pangalan nila dun eh. So, alam nilang si Senator Robin, yung baka oblivious siya about the whole thing, siya yung isinalang doon. Dead in the water kasi yon. Kasi yung resolution na yon, mangyari doon, it will be referred to the Committee on Rules. So, hindi naman automatic itatakel ka agad yun sa floor. Kasi masalimuot yun eh. So, ikakuan pa yun. Uupuan pa yun, pag-aaralan pa yun. If they got the impression na isasampa na kagad yan, dapat on board yung Senate President and the Majority Floor Leader. So, ibig sabihin, hindi sila on board.